It's a quality control issue, no, na we have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Maayos na kalidad ng bigas. Ito ang paulit-ulit na tinitiyak ng Department of Agriculture sa 20 peso rice program ng pamahalaan na pasisimulan sa Cebu City sa May 1. Kanina tinikman ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kalidad nito upang alisin ang pangamba at agam-agam ng publiko. Ito na ngayon yung itsura ng 20 pesos per kilo na ibebenta at ilalabas ng pamahalaan. Kung mapapansin natin, may halo siya na maliliit na butil na bigas dahil ito ay 25% broken rice. Kapag isinaing naman, ganito na yung itsura ngayon ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, hindi dapat magkaroon ng pangamba ang publiko sa kalidad ng bigas dahil sa isinagawa mismong testing ng mga opisyal ng ahensya, masasabihan nila na ito ay safe for human consumption. Dagdag pa ng opisyal, makikipagpulong sila sa lahat ng National Food Authority officials sa Lunes, sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakaling mayroong makalulusot, papatawan ng ahensya ng kaukulang disciplinary action laban sa mga nagpabaya. Tinatayang nasa 4.5 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan sa proyektong ito para sa initial target na 800,000 families sa Visayas. Samantala, plano rin ng DA na simula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa piling kadiwa outlet sa buong bansa. Hinihintay natin ng impormasyon mula sa COMELEC kung kasama ba ang pagbebenta ng P20 na bigas sa kadiwa sa election ban. Nais po sana namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa Biyernes, May 2. Ipinagpauna na ng COMELEC na bawal ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin kasi ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin pong absolutely prohibited during the 10-day period. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisa na lang ang bentahan matapos ang halalan. But of course, we're requesting the COMELEC to grant this para ma-start na ho at may makinabang ng mga consumers. Ayon sa kalihim, sakaling mapagbigyan na ma-exempt ang ban sa May 2, plano ng ahensya na magkaroon ng P20 projects sa Agribusiness Development Center, Bureau of Animal Industry, Camp Krames sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Philippine Fiber Industry sa Las Piñas City, Bagong Sibol Market sa Marikina City, Disciplina Village sa Ugong Valenzuela City at sa Navotas City Hall. Prioridad na bentahan aniya ng murang bigas ang vulnerable sector kagaya ng mga senior citizen, solo parents, person with disabilities. 40 kilos kada buwan na limit ang maaaring ma-avail ng mga naturang target consumers sa Visayas, samantalang 30 kilos kada buwan naman sa mga kadiwa ng Pangulo Outlet. Dagdag pa ng kalihim, plano ng DA na magkaroon ng implementasyon ng 20 peso rice program nationwide pagsapit ng January 2026. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.